Sa simula ng pelikula, ipinapakita sa atin ang dalawang bata na kung sino man sa mundong ito. Pinili ng isang lalaki ang mga batang ito at ginagawa silang mga alipin pagkatapos ay nagkaroon siya ng higit pang mga paghihirap sa kanyang buhay. Sila ay inalipin at sinasaktan ng lalaking iyon ang nagpapagawa sa kanya ng lahat ng uri ng trabaho. Mahirap ang buhay ng dalawang batang iyon, ngunit pareho nilang inalagaan ang isa't isa. At ang kanilang mga pangarap at iniisip ay pareho. At nang sila ay lumaki, nais nilang maging isang mahusay na heneral. Nagpuputol sila ng kahoy at nangongolekta. Pagkatapos noon, nagpractice sila ng pakikipaglaban gamit ang parehong kahoy. At sila ay nagsasanay ng magkasama sa loob ng maraming taon. Nagsanay sila sa pakikipaglaban upang sila ay maging mahusay na sundalo. At nagsimula na rin silang gumamit ng mga espadang gawa sa kahoy. Isang araw noong nagsasanay sila, may dumating na heneral. Nakita nitong silang dalawa ay naglalaban at pagkatapos ay pumunta siya sa lalaking bumili sa kanila. Sinabi niya na ang ating kaharian ay naghahanap ng mabubuting sundalo. At gusto kong kunin ang isa sa dalawang batang lalaki na ngayon ko lang nakita. Para makasama siya at kumuha ng magandang training. Upang makasama ang ating mabubuti at pinakamahuhusay na sundalo. Ngunit ito ay para lamang sa isang tao. Tuwang-tuwa ang isa na ang pangalan ay Lee. At sinabi niya sa kanyang kaibigan na may pagkakataon kang ipakita ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Sige na, tuwang-tuwa ako sa kanila. Halika, isa sa atin ay matutupad na. Tapos nung gabing yun naglaban sila for the last time. Dahil bukas ng umaga ay maghihiwalay na sila. Sinabi ni Lee sa kanyang kaibigan na magsasanay ako. At susubukan kong maging isang mahusay na manlalaban at maisama ka. Kung saan matutupad din ang pangarap ko. Si Lee ay nagtatrabaho ng husto pagkatapos ng pag-alis ng kanyang kaibigan. Pumunta siya ngayon sa mga bundok at tren. At unti-unting nagiging napakahusay sa pakikipaglaban. Na kaya niyang makabasag ng bato gamit ang kanyang kahoy na espada. Isang araw nang nagpapahinga si Lee sa kanyang kubo. Tapos lumapit sa kanya yung kaibigan niya. Ang kanyang kalagayan ay napakasama. Malapit na siyang mamatay. Sinabi ng kaibigan niya na sinubukan siyang patayin ng kapatid ni King. At nang dumating ang mga kapatid ng hari para patayin siya. Pagkatapos ay inatake nila ako sa pag-aakalang ako ang hari. Binigyan siya ng kaibigan ni Lee ng mapa bago mamatay. Sinabi niya na sa tulong ng mapa na ito ay pupunta ka sa nayon. Kung saan makakakuha ka ng isang hukbo. Na magsasanay sa iyo upang maging isang mandirigma. Namatay ang kaibigan niya pagkasabi nito. Nagsimulang tumakbo si Lee patungo sa nayon nang marinig niya ang kanyang kaibigan. Kung saan huminto ang ilang magnanakaw sa daan. Ang mga taon ng pagsasanay ni Lee ay kapaki-pakinabang doon. Isa-isa niyang pinapatay ang lahat ng naroon. At sinimulan muli ang kanyang paglalakbay. At sa wakas nakarating na ang sasakyan sa nayon. Kung saan binigay ng kaibigan niya ang address. Dito nakikita niya si King. Sino ang eksaktong katulad ng kaibigan ni Lee? Nagulat siya nang makita si King. Ngayon, sinabi sa kanya ni King. Ang iyong kaibigan ay binili ng aking heneral. Parehas kasi ang itsura ni King at ng kaibigan niya. At gustong linlanggan ng aking heneral ang mga taong iyon. Sino ang nagbabalak na patayin ako laban sa akin? At iyon ang dahilan kung bakit binili ng heneral ko ang iyong kaibigan. Para madaya niya ang mga tao doon. Sa kabilang banda, ang parehong mga tao. Sa tulong ng kapatid ni King. Naabutan nila ang lalaking naghahanap ng kaibigan ni Lee. Sino ang bumili kay Lee at sa kanyang kaibigan bilang kanyang alipin noong bata pa. Alam din nila na ang napatay nila. Hindi si King pero kamukha niya. Doon ay nagalit si Lee dito. Isinakripisyo ng haring iyon ang kanyang kaibigan para iligtas ang sarili. Tapos sa usapan nila, siya ay pinatay. Sino ang pumatay sa kaibigan ni Lee sa pag-aakalang siya ay hari? At sinubukang patayin muli si King. Pinipilit niya ang pumatay kay Lee. Na ang buhay ng iyong kaibigan ay nawala dahil sa haring ito. Patayin siya. Niloko ka ni King. Ngunit hindi pinapansin ni Lee ang kanyang mga sinabi. At inaatake ang pumatay. Dahil sigurado siya na ang kaibigan niya ay hindi pinatay ng killer na ito. Si Lee at ang pumatay ay madalas na nag-aaway. At pagkatapos ng maraming away. Sa wakas ay napatay ni Lee ang pumatay. Pagkatapos ay pumunta siya kay King. Pero galit pa rin si Lee sa kanya. Dahil akala niya na ang tunay na dahilan ng kanyang kaibigan ay si King. Dahil sa haring ito ay nawala ang buhay ng kanyang kaibigan. Pero kaibigan ang tawag sa kanya ni King. Na nagsakripisyo ng sarili. Ang buong kaharian na iyon ay para sa buong kaharian. Sinabi ni King na kailangan kong manatiling buhay. Dahil gusto ko ang aking kaharian. Ang kapangyarihan ng aking kaharian. Manatili sa akin. Huwag kang pumunta sa kapatid ko. Siya ay isang napakasama at malupit na tao. At kung nangyari ito, kung gayon ang buong kaharian ay nawasak. Sabi ni King kay Lee. Tutulungan mo ba akong gumawa ng isang mahusay na hukbo? Para mapatay ko ang kapatid ko. At maghaganti para sa pagkamatay ng iyong kaibigan.
Sa kabilang banda, ipinakita sa amin ang isang kapatid ni King. Siya ay galit na galit. At dahil dito ay labis siyang nag-alala. Inutusan niya ang kanyang mga tao upang magpadala ng mas maraming hukbo upang patayin ang kanyang kapatid. Noong nasa gubat si King kasama si Lee. Pagkatapos ay inaatake siya ng isang lalaki gamit ang mga nakal-alasong karayom. Pero inaatake din ni Lee ang lalaking iyon. Marami siyang kalaban. At pinatay ang lalaking iyon. At pagkatapos siyang patayin, bumagsak siya sa lupa. Walang malay si Lee, dahil nataman din siya ng makamandag na karayom. Pero ang swerte niya noon, iniligtas siya ni King. At inaalagaan siya hanggang sa gumaling siya isang araw maraming hukbo ang lumapit sa kanya. Sino ang natatakot na makita ang dalawa? Pero mamaya malalaman nila na siya ay sundalo ng general. Sino ang bumili ng kaibigan ni Lee? Siya ang espesyal na tao ni King. At nanunumpa pa rin siya ng kanyang katapatan. Na hindi niya ipinagkanulo si King. At saka siya nangako kay King. Natutulungan niya siyang makuha ang kanyang maharlikang trono. Ang kanyang mahalagang bato, tutulungan niya itong maibalik ito. Sa kabilang banda, kapatid ni King, na hindi pa nagtagumpay sa pagpatay kay King. Ngunit nagpahayag pa rin siya sa harap ng kanyang buong hukbo, na siya na ngayon ang hari ng buong kaharian. Kaya naman gusto rin niyang patayin si King. Sa kabilang banda, labis na nalungkot si King. Dahil ang kanyang hukbo ay mas mababa kaysa sa hukbo ng kanyang kapatid. Sa ganitong paraan, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa kanila. Ngayon ang general ng hari ay nagsasabi sa kanya tungkol sa tribo ng bundok. Sabi niya, matutulungan natin sila. Sang-ayon din si King sa general. At pumayag. Nakarating silang lahat sa tribo ng bundok sa isang mapanganib na paraan. Kung saan ang kanilang pagtanggap ay hindi gaya ng iniisip nila. Nahuli sila ng hukbo ng tribo ng bundok. At dinala sila sa kanilang pinuno. Nang pumunta si King sa kanyang pinuno. Pagkatapos ay sasabihin niya sa kanya ang lahat. Kung paano siya sinubukang patayin ng kanyang kapatid. At gustong linlanggan din ang kaharian. Ngunit tumanggi ang pinuno na tulungan si King. Dahil sa nakaraan, ang hukbo ng hari ay gumawa ng maraming kawalang katarungan sa tribo ng bundok. Ngunit si King ay humihingi ng tawad sa kanyang mga nakaraang kasalanan dito. Nang makita ang lahat ng ito, pumayag ang pinuno na tumulong. Pagkatanggal niya ng maskara niya, ang pinunong ito ay isang babae. At nangako siya kay King. Natutulungan niya sila. Pagkatapos nito ay nagpaplano na sila. Ipapadala si Lee bilang hari. At si King mismo, nakasuot ng maskara at sumasali sa hukbo ng tribo ng bundok. Pagkatapos ay pagdating nila sa palasyo ng kapatid ng hari. Ang pinuno ng tribo ng bundok ay nagsasabi sa kanyang commander. Na siya at ang kanyang hukbo ay nais na sumali sa kanilang maharlikang hukbo. Na siyang hukbo ng kapatid ng hari. Tuwang-tuwa ang commander ng kapatid ng hari. At pagkatapos ay pinapayagan niya ang lahat na pumunta sa kanyang kaharian. Dahil dito ang lahat ay pumupunta sa palasyo ng kapatid ng hari. Pagkatapos nito ay bigla niyang inatake ang hukbo doon. Doon si King at ang general ay hiniling na umalis ng palihim. At ang kanyang sarili ay umaatake sa maharlikang hukbo. Narito ang hukbo ng kapatid ng hari. At ang hukbo ng tribo ng bundok. May matinding laban. Napakalaki ng hukbo ng tribo ng bundok. At magaling din sa laban. Dahil dito, matagumpay ang hari sa pagpatay ng maraming sundalo doon. Sa kabilang banda, noong dumaan si Lee sa kuweba. Pagkatapos ay kailangan niyang harapin ang isang napakalaking halimaw sa daan. Ngunit pinatay ni Lee ang halimaw na iyon gamit ang kanyang espada. At pagkatapos ay pumasok siya sa palasyo ng hari kasama ang kanyang mga sundalo. Kung saan komportableng nakaupo sa kanyang trono ang kapatid ng hari. Tapos tinatawag niya yung partner niya dito. Sino ang napakalakas? At hiniling kay Lee na makipagkompetensya sa kanya. Ngunit tinanggap din ni Lee ang kanyang mga salita ng walang takot. May napakagandang swordplay sa pagitan ng dalawa. Dahil pareho silang eksperto sa pakikipaglaban. Paulit-ulit nilang inaatake ang isa't isa. Dahil pareho silang may kapangyarihan sa pakikipaglaban. At sa wakas ay napatay ni Lee ang kaparehan ng kapatid ng hari. Ang kapatid ng hari na nakakita sa kanyang kasama na namamatay. Sino ang napakatapang? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, natakot din siya. Sinubukan niyang tumakbo palayo sa palasyo. Ngunit pinalibutan siya ng hukbo ng tribo ng bundok sa tarangkahan. Ngayon ay hindi nagtagal upang talunin ng hari ang kanyang kapatid. Tinalo ng hari ang kanyang kapatid sa unang pag-atake. Pagkatapos ay dumating ang general doon. Siya ang makapangyarihang general ng kanyang karatig na kaharian. Lumapit siya at tinanong ang hari, ano ang dahilan ng digmaang ito? Sinabi ng hari na gusto niyang bawiin ang kanyang trono mula sa kanyang kapatid. Upang hindi niya ito magamit ng mali, sinabihan ng hari ang general na tipunin ang lahat ng kaharian ng Japan. Para makamit ng lahat ang hustisya. Nang marinig ang mga salitang ito, handa ang general na suportahan ang hari. Ipinagdiriwang ng lahat ng naroon ang kanilang tagumpay matapos patayin ang hukbo.
Ang hukbo ng tribo ng bundok ay handang sumuporta sa hari magpakailanman. Sa pagtatapos ng pelikula, ibinigay ng pinuno ng tribo sa bundok si Lee ng kanyang espada. Sa kagitingan at espada, nagpatuloy si Lee sa kanyang paglalakbay upang maging isang general. And with this, dito nagtatapos ang pelikula.